ating bansa. Tignan mo kung gaano ka kawalan ng utang na loob. Si Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing ang tatay mo. Lahat ng naging presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi nila pinahihintulutan na ang tatay mong magnanakaw ay ipailibing. Ngunit nung naupo si Rodrigo Roa Duterte, kahit hindi sanghayon ang karamihan sa mga Pilipino at ang ibang mga politiko, ipinalibing ni PRRD yun. Pero, ano ang ipinalit mo doon? Ipinakulong mo si Rodrigo Roa Duterte. Ipinakulong mo ang nagpalibing sa tatay mo. Ganun ka walang utang na loob at ngayon gusto mong ibalik ang unity. Bakit? Nakikita ni Bongbong Marcos na pabagsak na ang kanyang administrasyon at gusto niya ulit kumapit sa mga Duterte para maresolba itong administrasyon niyang bulok. Yun. Pangalawang tanong, Kuya Park. Ngayon ay tataasan po yung sahod ng mga kasundaluhan po natin. Sa panahon kung saan ay may mga ugong-ugong ng kodita o military junta ngayon sa hanay ng mga kasundaluhan against kay Bongbong Marcos. Palagay mo, ito po ba ay parang panunuhol para kumalma ang kasundaluhan? Yes. Yung pagtaas ng sahod? Sa aking paningin, yun ay panunuhol ni Bongbong Marcos para hindi makagalaw ang mga kapulisan at kasundaluhan. Yun lamang po ang ibig sabihin kung bakit ngayon pa lamang itataas ni Bongbong Marcos. Kasi kung yun talaga ay kasama sa mga advokasya ni Bongbong Marcos kung siya nangangampanya, dapat mas maaga niyang tinaasan ang sahod ng mga kasundaluhan at kapulisan. Hindi ngayong meron siya naririnig na ugong-ugong tungkol sa pagkudita ng mga kasundaluhan at mga kapulisan. Ang dapat na gawin ng mga kapulisan at kasundaluhan natin, pakinggan ang boses ng mamamayang Pilipino, hindi ang boses ng mga iilang mga politiko. Ang pulis at sundalo, nandyan yan hindi para protektahan ng kahit sino mga politikong gago. Nandyan ang mga kapulisan at kasundaluhan para protektahan ang sibilyan na naninirahan sa ating bansa. Hindi sila nandyan para maglingkod para sa kani-kanino mga politiko. Dahil ang sahod ng pulis at sundalo at politiko ay galing sa buwis ng taong bayan. Kaya marapat lamang na ang mga kasundaluhan at kapulisan ay pakinggan ang boses at inahin ng taong bayan. Okay, ito na. Yes, next question. Ano yung masasabi mo na sabi ni BBM, legacy niya daw yung Bukana Bridge? Okay, so sa pagkakaintindi ko naman sa Bukana Bridge, Bongbong Marcos, huwag masyadong makapalang mukha at huwag masyadong paipal sa mga lulong lista ni Bobong Magdanakaw. Kasi sa pagkakaalam ko po, ay inaprubahan na po ni PRRD yan noong termino niya at naglaan na po siya ng pondo para sa Bukana Bridge. At ito pa, ang pagkakaalam ko dyan, Ferdinand Bongbong Magdanakaw, ay pera ng China ang ginamit dyan. Nag-commit po ang China ng 1.5 billion pesos para sa Bukana Bridge na igagawa 5 tulay po na bridge na gagawin dyan sa Davao. Yan po, at kahit ni pisong duling po, walang nilabas ang administrasyong bangag para sa Bukana Bridge. At ito po, bawat administrasyon ay meron pong palatandaan sa kani-kanilang mga proyektong natapos o project. Si Bongbong Marcos ay meron siyang mga tatak dyan na ilalagay na makabagong Pilipinas.